Ito nga yung unang araw ng pagtitinda namin ni Alyssa. At unang araw pa lang nagkaroon na kami ng aberya. Paano ba naman itong gulong ng e-bike parang maaalis na? Aray ko. 10 PM pa nga lang ng gabi, nagpe-prepare na kami ni Mama at ni Kuya Alvin dyan. Pinagtutulungan na lang namin to para mas mabilis yung trabaho. Sabi ko nga kay Alyssa dyan, matulog na siya para kung gusto niyang sumama sa akin bukas, makakasama siya. Tinulungan ko na nga si Mama dyan magbalot ng lumpiang G. At sabi ni Mama sa akin, medyo bilisan na namin dahil oras na para makatulog na rin kami. Kaya naman na yan, fast forward ko na, ang dami na nga namin nagagawa dyan. Grabe, ngayon ko lang talaga napagtanto na hindi talaga biro gumawa ng lumpiang gulay. Sobrang napaka-proseso ng paggawa nito at talagang kailangan mo ng mahabang pasensya. Ang nabalot namin ngayon ni Mama ay 70 pieces. Sabi ko ay Mama, dahil first day namin bukas, 70 pieces na muna yung gagawin namin. At dito mga ka-G, time check, 4:30 na ng umaga dito, madaling araw pala. Ayan si Kuya Alvin, nagluluto na siya ng Shanghai. Kaya pala habang masarap yung tulog ko kanina, may naamoy akong mabango. Yun pala si Kuya Alvin, gising na at niluluto niya na tong mga Shanghai. Mga ka-G, talagang sobrang effort yung paggawa namin dito sa mga to. Dahil simula sa pamamalengke, sa pagbabalot, paghihiwa, pinagtutulungan namin lahat yan nila Mama, Kuya Alvin at ako. At habang nandito kami sa labas, itong si Alyssa, aba-abang, aga mo nagising ha. Time check, 5 AM ng madaling araw sa mga moment na to. At si Alyssa, tignan ninyo, ang taas ng energy. Mukhang balak niya talagang sumama sa akin sa pagtitinda dahil dinadala niya na yung bag niya. Alyssa, masyado pang maaga, 6 o'clock pa lang tayo aalis. At nagtoothbrush nga lang muna ako dyan, tapos lumabas ako ulit para i-check yung piniprito ni Kuya Alvin. Tapos na nga daw iprito ni Kuya Alvin yung mga Shanghai at ngayon nagpiprito na siya ng lumpiang G. At mga ka-G, ito yung boss ko, talagang pinagmamasdan na kami kung tama ba yung ginagawa namin. Nung 5:45 AM na si Alyssa, binihisan ko na. Nagtoothbrush na nga rin siya dyan at sinukleyan ko na rin yung buhok niya. Ngayong araw wala naman kasing pasok si Alyssa, kaya sabi ko sa kanya, sige, pwede ka naman sumama sa akin. Pinolbuhan ko nga lang siya dyan at matapos sabi ko sa kanya, labas ka na at magbibihis lang ako. Matapos kong magbihis, lumabas na ako agad ng bahay at tingnan din yung mga ka-G, ang bilis ng oras, ang liwanag na pala. At mga ka-G, tignan niyo yung mga naluto, diba? Ang sarap. Sabi ko nga kay Alyssa dyan, sumakay na siya ng e-bike dahil dapat by 6:30 nandun na tayo sa tapat ng school. At ayan, paalis na kami sa moment na yan. Sabi ko kay Alyssa, magbabay nga lang siya sa inyo. At habang paalis nga kami dyan mga ka-G, nagdarasal ako sa isip ko, nagabayan kami ni Lord ngayong araw na walang mangyaring masama sa amin ni Alyssa at walang maging aberya. Pero nung makaalis na kami, napansin ko na ang ingay na tong gulong ng e-bike, kaya chinek ko yung gulong niya. At nagulat nga ako mga ka-G dahil yung gulong ng e-bike parang maalis na. Pinagmamasdan ko nga yung gulong ng e-bike kung ano nga bang pwedeng gawin dito. Ng mga oras na to, hindi naman ako kinakabahan. Nafe-feel ko lang na china-challenge kami ni Lord. At mas lumalakas yung loob ko pag meron mga lumalapit kay Alyssa na taga-suporta. Ramdam ko na hindi ako nag-iisang maabot yung mga pangarap ko para kila Alyssa at Mama. At buti na lang talaga nandito si Kuya Alvin, ang aking kuya. Sabi ko sa kanya, sira yung gulong ng e-bike. Tapos sabi niya, lipat ko na daw yung mga gamit dito sa motor niya at ihahatid niya na lang daw kami. Niya nga talaga ako sa kanya dyan dahil ang aga niya nang nagising, tapos ihahatid niya pa ba kami? Kaya naman sinubukan kong i-drive itong motor niya, kaso hindi talaga ako marunong mag-drive nitong manual. Sabi niya sa akin, kunin ko na lang yung motor mo tapos i-drive mo na lang yan, ako na lang magde-drive dyan, ihahatid ko na kayo. Baka daw kasi maaksidente pa kami. Kaya naman ayan, nagmotor na kami ni Alyssa habang si Kuya Alvin nakasunod dito sa may likuran namin. 10 minuto nga lang na pagmamaneho nakarating na kami dito sa school ni Alyssa. Dito nga pala kami magtitinda ng umaga. Ang schedule namin ng pagtitinda dito ni Alyssa 6:30 to 10 AM. Pagkadating namin dito may mga sumisigaw na ni estudyante at nilapitan nila kami. Hinapiran nila si Alyssa at meron pa nga silang binigay kay Alyssa. Uy, maraming salamat. Si Alyssa mixed emotion, masaya na parang nahihiya siya. At matapos nun, kinuha ko na yung tarpaulin at sinabit ko na dito sa may harap para
makita ng mga estudyante at mga dumadaan kung ano nga ba yung itinitinda namin ni Eliza. Mabuti na nga lang talaga meron na agad mga bumibili sa amin kahit first day namin ngayon. Mga ka-G, nandito nga pala kami sa harap ng Magalang Elementary School. Mabuti na lang talaga pinagpatuloy ko yung pagtitinda at pinush ko to. Ngayon ako naniniwala na pag hindi mo talaga sinubukan yung isang bagay hindi mo makikita yung resulta nito. Pero mga ka-G, isipin nyo rin kung anong magiging resulta ng gusto ninyo, kasi kung hindi maganda yung resulta nun, wag nyo nang ituloy. Ako, ang tanging iniisip ko lang ngayon, kailangan lang namin makasurvive sa araw-araw. Hindi ko naman to ginagawa para yumaman kami o para magpasikat sa mga tao. Ginagawa ko to para magkaroon kami ng pambayad ng upa ng bahay at pangbayad ng kuryente. At syempre, yung mga iba pang bills dito sa bahay. Hindi kasi talaga kayang suportahan ng tindahan ni mama yung mga kailangan namin. Kaya naman sabi ko, kung aasa lang kami sa tindahan talagang malulugi yon. Hindi naman din kasi ako makakapagtrabaho talaga dahil ayaw kong iwan si Eliza. Siguradong mahati yung oras ko pagka nagtrabaho ako at siguradong hindi na ako magiging consistent sa pag-upload. Kaya naisipan ko na lang magtinda kami ni Eliza o magtinda ako para yung passion ko nagagawa ko pa rin habang kasama ko si Eliza. Mga ka-G, ito pala yung pwesto namin ni Eliza. Katabi namin dito yung nagtataho. Tapos dun naman parang merong karinderya. Tapos mga ka-G, ayun yung kolong-kolong, ayun yung tindahan namin ni Eliza at ayun yung harap ng school. Malapit nga lang to sa Magalang Plaza. Kaya naman kung madadaan kayo dito ng 6:30 AM to 10 AM, try ninyo yung tinda namin ni Eliza. Mga ka-G, talagang masarap yung tinitinda namin na lumpiang gulay at lumpiang Shanghai dahil talagang made with love to. At si Eliza nag-aaya sa akin bumili ng ice cream, kaso sabi ko wait lang, may bumibili. Nung matapos ko magbenta, bumili na kami ng ice cream. Aba, may pera si Eliza. Naalala ko nga pala na merong isang estudyante na nagbigay ng pera kay Eliza. Gift niya daw yun para kay Eliza. Uy, salamat sa'yo ha. Matapos nun, sumakay na agad ng kolong-kolong si Eliza at in-enjoy niya na yung pagkain niya ng ice cream. At si Kuya Alvin dumating dito na may dalang Shanghai at lumpiang gulay. At sakto, dahil paubos na yung paninda namin ngayon ni Eliza, magre-refill na ako. Nung pagka-refill ko nga, sakto merong bumibili dito na 8 pieces na Shanghai. Sa mga students ng school na to at mga napapadaan dito sa amin, maraming salamat sa pagsubok at pagbili sa amin dito. At dahil 10 AM na kailangan na namin lumipat ng pwesto, dadiretso kami ngayon sa Pandakaki. Doon namin itutuloy yung pagtitinda namin sa Oval. Pero habang nasa biyahe nga kami, may nakita kami nagtitinda na tong mga orange, kaya naman binilan ko si Eliza. At matapos namin makabili, meron pa nakakilala sa amin. Uy, shoutout sa'yo yo. Muna na kami magtinda kami pa At nung makarating na kami dito sa Pandakaki Oval, meron na palang mga naghihintay sa amin na taga-suporta ni Eliza. Dito hindi na kami nakapwesto sa kolong-kolong. Dito papwesto lang kami sa ilalim ng puno dahil meron namang upuan dito at lamesa. Meron nga mga bumili sa amin dyan agad at meron ding nagpa-picture. Mga ka-G, pag bumili kayo sa amin, picture tayo ha. Tapos kung gusto nyo magpa-shoutout, sige, isa-shoutout ko kayo basta bumili kayo sa amin ha. At mga ka-G, kung meron pa kayong gusto na itinda namin ni Eliza, i-comment nyo lang yan sa baba. Dahil sigurado dadagdagan ko pa itong paninda namin. At mga ka-G, malaking tulong po na kahit i-like at i-share nyo lang po yung vlog namin para po makita ng mga tao. Para pag nakasalubong nila kami, alam po nila na nagtitinda kami. At mga ka-G, simula bukas from 11 AM to 3 PM dito sa tabi ng stage, ayan mga ka-G, yung mga upuan dyan, no? Wait lang mga ka-G, hindi dyan. Wait lang. Ayan. Yan, dyan. Or dun sa kabila. Basta mga ka-G, dito nyo kami puntahan dahil malilim din dito. Katabi namin yung mga nagtatrabaho sa barangay. Katabi rin namin yung entrance dito kung saan pumapasok yung mga motor at kotse. Mga ka-G, pag nakita nyo kami, huwag kayong mahiya na lapitan kami ha. Kung gusto ninyo makipagkwentuhan sa amin, welcome na welcome talaga kayo. At mga ka-G, dito sa may likuran namin, kita-kita tayo dito ha. Promise po na yung tinitinda namin talagang masarap at talagang magugustuhan ninyo. Mga ka-G, maraming salamat sa pagsuporta sa unang araw ng pagtitinda namin ni Eliza. O paano ba yan? Kita na lang tayo bukas ha.